Hi guys! Today marami akong susubukang bago. So this will be a full face first impressions. Etong mga products na to, mostly W7 Cosmetics. Bago to sa pandinig ko and I believe UK brand, yung W7 Cosmetics. So itatry natin to. Iba pang brand, we have Bourjois, Elf, 3W Clinic. Okay, kakatapos ko lang maligo and I'm just gonna get ready for the day. So parang ano to, para na rin siyang get ready with me. Tapos, habang sinusubukan ko tong mga products na to, sasabihin ko sa inyo yung thoughts ko sa kanya, kung okay ba siya, and at the end of the day, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga products na worth trying out, and yung mga products na hindi effective sa akin. Pero hopefully, majority nitong mga susubukan ko or sana lahat maging okay sa akin. So, first one is itong W7 Prime Magic Face Primer, camera ready. Apply face primer before foundation for smooth and flawless complexion. Reduces the appearance of pores and fine lines, making the complexion smooth and flawless. Clear siya guys, ayan o. Alam niyo, naalala ko dito yung Maybelline na Baby Skin Pore Eraser. Parang ganito siya. Uy, ang ganda! Parang na-fill up niya yung mga large pores ko. Na-mattify niya yung face ko and parang kinis ng face ko. Nakikita ko pa yung fine lines ko sa under eye area. Pero tingnan natin kapag nilagay na natin yung ating foundation. So, I'll be using itong Bourjois Healthy Mix Serum. Gel foundation. Oh, gel foundation. Nakatry na ba ako ng gel foundation? Parang hindi pa. 16 hours radiance boosting, even revived complexion. Ang dami kong naririnig sa inyo na okay daw to. So, ngayon natin malalaman. Yung brush na gagamitin ko is itong flat top kabuki brush from Miss Bella. Light beige. Oh my gosh, baka maputi sa akin. Hindi naman. And it smells nice. Para siyang kaamoy nung Essence dati na medyo may amoy perfume. Ayun, kung ayaw nyo ng ganung foundation, baka hindi nyo magustuhan to. Pero sa akin, okay lang. By the way guys, baka kasi makalimutan ko, check out the description box. Ilalagay ko yung listahan lahat ng products and kung saan ko siya nakuha, kung saan siya available. I like it. Tignan nyo, kitang-kita nyo, it's yellow undertone. Mukhang natural lang siya. Na-even out niya yung aking skin tone. And in fairness, natakpan naman niya yung mga minor blemishes ko. Tingnan nyo, in comparison dito, ito yung meron. Diba, ang radiant yung tingnan. Lightweight naman siya, kaso medyo meron siyang malagkit. We really have to set this with powder. Okay, apply ko na siya on the rest of my face. Okay, next one, Natural Makeup Powder, 3W Clinic. And this one is Crystal Creator Bright. This one is from Pibu. Meron siyang shade, 23. Korean brand to ha. Yun na lang din gagamitin ko yung puff niya. Iiwan ko muna yung powder dito. Nagustuhan ko yung powder kasi wala siyang amoy. Hindi siya actually silky. Medyo maligas-gas yung feeling. Parang gaw-gaw based on experience. Parang mas okay para sa aking oily skin. Pero ayan, iiwan ko muna ng ganyan. So, gagawin ko muna yung aking kilay. For my kilay, I will be using itong Race Cosmetics. Ayan, nandito siya sa box. Race Cosmetics na Always on Flick Fill-in Brow Pomade, brown, and we have yung black. Meron pala siyang kasamang brush. Ayan. Meron ka ng spoolie dito and then meron ka pang small na angled brush. Brush muna natin yung kilay. Ayan. Ito yung itsura niya, guys. Parang hindi siya kumukulay. What's happening? Hey! Bakit hindi ka kumukulay? Oh my gosh. Wala parang lang siya, parang Cebu de Macho. Sayang, cruelty-free pa man din siya and it's pure, organic, and it's proudly made in the Philippines. Bagong brand to, Race Cosmetics Incorporated. Dahil ayaw niyang kumulay, I will just settle for my Pink Sugar Honey I'm Good. Alam niyo naman, ang favorite ko to. Kilay is done. Let's move on sa eyes. I will be using tong W7 na the Naughty 9 Naughty Shades of Eye Color Midsummer Nights.
Ayan. Okay. Actually, hindi ko pa alam kung alin dito yung gagamitin ko. Pero let's see. Go with the flow na lang tayo, guys, ha? Let's use this one. Itong color na to. Matte na champagne color. Next one. Ayan. Itong shade na to, mixed with this one. Ito. Mix natin yung dalawa. Ilalagay ko siya sa crease. Oh, by the way, ang gagamitin kong brush is from Morphe. Available to sa Bebang online store. I love it. First time kong gumamit kasi ng blending brush na medyo flat, ganyang itsura. So, mas okay to para sa crease. For the outer V, ito yung gagamitin ko, yung matte na brown. Medyo powdery siya, pero in fairness naman maganda yung blendability. However, pag medyo powdery kasi yung eyeshadow, ang tendency, hindi siya masyadong tumatagal. Let's see. Tingnan natin. Ang gamit ko pala itong angled na Morphe brush. Paghahaluin ko yung dalawa, and then yun yung ilalagay ko sa middle part. And kung ano yung matitira dun sa brush, ikakalat ko siya dito sa lower lash line. And then yung matte na brown. Wala nga lang akong bagong eyeliner na susubukan, pero okay lang yan. Kasi lately parang mas gusto ko eyeshadow lang and then lashes. And W7 loads of lashes, false eyelashes without the fuzz. Okay. So, kailangan ko munang mag-apply ng mascara dito kasi fibers siya. Ayan. Ito yung gagamitin ko. W7 Cosmetics din to. Although, mukha siyang Benefit. But, Absolute Lashes yung pangalan niya. Okay, lagyan na natin yung fiber bago pa matuyo yung aking mascara. And then, reapply yung mascara. Uy, it's good. In fairness. Ow. Maglalagay na rin ako sa lower lashes, guys, ha. Maganda naman siya, kaso kailangan ko maglagay ng, kailangan ko mag-tight line, kasi nakikita ko yung ilalim ng talukap ko. Bourjois. Contour Clubbing Black Party na, ayan, kakarampot na lang, pero ito yung favorite ko na pang tight line, guys. Bigay lang sa akin ito ng nanay ko. Nabili niya sa Qatar. So, dito sa Pilipinas, hindi siya available. Unless sa online, hindi ko nga lang sure kung saan meron. I-blend na natin. Oh, merong nagbuo. Ay, hindi. Yung powder lang pala yun. Makeup and Glow Bronzing Base. W7 din to. Ay, I think cream to. Oh, dapat in-apply ko pala muna to before the powder. Pero try pa rin natin, guys, ha. Kasi usually talaga after foundation powder ako. Sometimes pag gumagamit ako ng cream after that, okay naman. So depende, guys, ha. Depende kasi sa foundation. Yung may mga products kasi na pag naghalo sila talagang may interaction nagaganap. Pero meron naman na products na okay naman kahit na nauna yung powder before. Pero tingnan natin, okay? Angled Contour Brush from Morphe. Hindi ko alam kung yun talaga yung pangalan niya. Pinangalanan ko lang siya. Okay, let's try this. So, base lang siya. So, ibig sabihin, mag-a-apply pa ako ng powder. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Kasi base lang siya eh. Pero, meron na siyang kulay, diba? Yun nga lang parang medyo nahirapan akong i-blend. Okay naman yung kulay niya. Ay, alam nyo, may shading talagang nagaganap dito sa Morphe na brushes. Ay, mas marami akong nakitang shading dito kaysa dun sa mga mumurahin na ginagamit ko. Bakit? Bakit ganon, Morphe? Oh, meron talaga, oh. Okay, para sure, maglalagay na rin ako nito. Physicians Formula Butter Bronzer. Kasi nabitin ako dun sa bronzing base. Parang hirap niyang tansyahin. Oo ko, siguro hindi lang ako sanay. Pero yun yung lagay ko dito sa cheeks. Hindi na ako mag-a-apply ulit dyan. So, dito lang.
W7 Candy Blush and ang shade nito is Gossip. Uy, may salamin siya. I like. Peachy pink na kulay. And it's matte pala guys ha. Matte to. Yung kaisa-isang e.l.f. Baked highlighter. Hindi pa ako nakatry ng baked highlighter ng e.l.f. Baked blush, yeah. And yung Pinktastic, yun yung ginagamit ko na pang highlight dati. Yung Pinktastic is good. And this one is Moonlight Pearls. Parang hindi siya masyadong makulay, pero okay, let's try this one out. Ay, very ano lang siya, very subtle. Subtle lang siya na highlighter. Which is okay kapag oily yung skin mo. Kasi kapag nasobrahan ka naman sa highlighter, ay hindi na magandang tingnan. Naglagay na rin tayo sa nose. Bakit ganun? Parang hindi siya ganun ka. Parang hindi siya ganun kakulay. Parang ganyan ako ng ganyan. Pero hindi. Alright. So, meron ako ditong tatlong W7 Mega Matte Lips. 2 Bob, Hasta La Vista, Chippy. So, hindi ko alam kung alin dyan yung gagamitin ko. Pero mag-swatch tayo para makita nyo yung kulay niya. Ito yung 2 Bob. Ito yung Hasta La Vista. And this is Chippy. Alam niyo, dapat yung Hasta La Vista yung susuotin ko. Pero parang mas gusto ko to. Ang ganda, no? Tapos yung amoy niya, hindi ko mawari. Meron din akong na-try before na ganito yung amoy. Amoy icing sa cake. Hindi nga lang siya transfer proof. I love the naalala ko na guys. Naalala ko na yung NYX na soft matte lip cream. Ganito yung amoy and yung consistency niya, ganun din. Hindi siya liquid and ang tendency kasi kapag creamy, mas maganda yung itsura niya sa lips, hindi nagbibitak-bitak. Comfortable. So, I like this one. Ito na lang yung gagamitin ko, yung Chippy. Last one na itatry ko is itong W7 The Fixer Face Spray Long Lasting Makeup Fixer. Gusto ko yung mist niya kasi hindi ganun kalalaki yung droplets. Kaya, for me, okay yun. Okay guys, so far, wala naman ako hindi nagustuhan. Siguro yung yung Race Cosmetics na eyebrow, yun lang yung fail talaga. So, hindi ko na siya tinuloy na gamitin. Yung e.l.f. medyo nabitin lang ako kasi parang hindi siya ganun ka, alam niyo yun, parang ang hirap kunin ng product, ang hirap kunin ng highlight. Pero the rest is okay. Eyeshadow, foundation, okay. Sa lips ko, okay din siya, yung Mega Matte Lips. Susuotin ko to the whole day and i-update ko kayo later kung meron ako napansin na kakaiba. Pero if ever na okay naman siya buong araw, babalik na lang ako for my final update. 10:54 AM. First update, it's now 5:09. Kanina sabi ko, carry lang to, hindi pa ganun ka-oily. Kaso, nung napansin ko na parang medyo, pag hinawakan ko na yung aking skin, ayan, nagta-transfer na yung oil sa fingertips. Ang dami na. Nag-blot na ako. I don't think I need powder kasi maganda naman siya kahit hindi na ako mag-touch up with powder. After kong mag-oil up, hindi naman siya malagkit. Yung eyeshadow, yun talaga, tingnan nyo. Okay na okay pa rin siya. Kung ano yung itsura niya kanina, ganun pa rin siya. Kanina parang hindi ko na tinasan yung expectation ko dito sa eyeshadow kasi medyo powdery siya. So, inisip ko, baka mabilis siyang matanggal. At saka baka mag-crease siya. Walang nag-crease. So, very good. Yung mascara, hindi ko siya masyadong type kasi may mga nahuhulog na fiber. Siyempre, pag tatanggalin mong ganyan, kumakalat yung black. So, yun lang naman. Pero konti lang. Konting-konti lang naman yung nahulog. Yung Mega Matte Lips, I like it. Akala ko kanina, mabilis siyang matanggal. Kumain na ako't lahat. And madalas akong umiinom. Hindi. Tingnan mo, nandito pa rin siya, guys. So, blush is good also. Andito pa yung blush. Yung highlight, wala na. After kong mag-blot, nawala na rin siya. Except sa nose, meron pang konting natira sa nose. Babalik ako mamaya for my final update na. 11:22 PM. Pasensya na sa itsura ko. Medyo haggard na kasi nanay mode ako kanina. Okay. Saan tayo mag-start? Wait lang.
Check ko muna baka may mga tinga-tinga pa ako. Okay. Alam niyo yung primer na gustuhan ko? Para siya yung Maybelline Baby Skin. And balita ko, mura lang siya. Wait lang, tingnan ko ha. Ay, bongga! 360 pesos lang siya, guys. Mura lang siya. Ilalagay ko yung link ng beautymnl.com sa description box. Available doon yung W7 Cosmetics sa Must Love Makeup PH. Din sa Beauty MNL. Kaso currently sold out. Alam niyo yung W7 Cosmetics. Inexpensive brand siya. Yung eyeshadow very good. Yung mascara, it's still there. Kaso yung loads of lashes. May mga nakikita kasi akong nahuhulog na maliliit na fiber. But the mascara is good. Yung foundation na Bourjois, kasi buong araw ko nang suot yung makeup ko, hindi siya pwede pang buong araw. Pwede siya sa sandaling time lang. For example, mga hanggang 6 na oras na lakaran lang. Pero pag buong araw, talagang magbablot ka na ng magbablot. Pero in fairness, kahit naman magblot ka, okay pa rin yung foundation. So I would say it's a pretty good foundation. Pero gagamitin ko lang siya kapag sandaling aurahan. Yung powder, okay din sa akin to. Yung 3W Clinique na powder. I liked it. Mura lang, 240 pesos lang tong fixer spray na to. And I'm not sure kung nakatulong talaga siya para ma-prolong. Hayaan nyo, gagamitin ko yan ulit. And pag nasama siya sa favorites ko, then, to 280 pesos. Maganda naman siya. And tumagal siya. Andito pa rin. Meron pa rin sa aking cheeks. Yung e.l.f., siguro okay to kung beginner ka. Para hindi ka ma-overwhelm sa pag-highlight. Kumbaga kasi subtle lang talaga siya. The good thing about this, wala siyang malalaking shimmer, malalaking glitter sa kanya. So, I would say okay pa din naman. 349 pesos. It's pretty good. Para siyang NYX na soft matte lip cream. Kung nagustuhan niyo yung NYX soft matte lip cream, ganito rin siya. Magkapareho sila ng amoy. And yung, hindi naman siya nagmukhang drying, pero meron pa rin sa lips ko, diba? Ilang beses na akong kumain. Hindi nga lang siya transfer proof. Natatanggal din siya in time. Pero it's okay. Hindi siya drying eh. Kasi most of the liquid lipsticks na diba, mukhang drying siya. Ito kasi soft matte lang. So, creamy pa. Eyeshadow guys, 320 pesos to. On Midsummer Nights. Tatlo lang yung matte dito. The rest is sheen. And may shimmer. Ito, yung shimmer. For its price, okay na siya para sa akin. And yung color selection dito sa specific palette na meron ako, okay to. Alam nyo bang na-discover ko yung W7 Cosmetics nung nag-bazaar ako kasi meron silang pwesto doon, yung Must Love Makeup. Parang pareho sila ng e.l.f. pati yung pricing. Hindi sa mall ha, kasi sa mall medyo namamahalan ako sa e.l.f. eh. Pero online, yun, parang ka-level siya ng e.l.f. So yun lang, sana nagustuhan nyo tong first impression, full face first impressions ko. Guys, kung meron kayong request ng brand, kasi I'm planning na gumawa ng full face first impressions ng mga different brands. Comment kayo sa baba. Don't forget to check out the description box. Ilalagay ko doon lahat ng links, lahat ng products. Thanks for watching. See you again on my next video. Bye!